Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Ang devotion po natin ngayon ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 11. Ngunit, bigyan lang po natin ng pansin yung sinabi po ni Paul sa verse 3. Sabi po doon, ngunit nag-aalala akong baka malason ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. So, kilala po natin ang mga mananampalataya ng mga taga-Corinto, no? So, maraming issue. Kaya nga, hindi po talaga natapos yung sulat ni Apostol Pablo sa Church ng Corinth dahil sa mga bagay na hindi matapos-tapos na concern. Kaya, ano yung sinabi po niya sa chapter 2, verse 3? Kaya sumulat muna ako sa inyo noon upang sa pagpunta ko riyan ay hindi ako mabigyan ng lungkot ng mga taong dapat sana ay magpasaya sa akin sapagkat natitiyak kong ang aking kagalakan ay kagalakan din ninyong lahat, no? Dahil sa kalungkutan po ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto. Dahil gusto po niyang ipadama yung kung gaano niya ito kamahal at upang sila po ay patuloy na paalalahanan sa mga bagay na dapat po nilang gawin, no? Ng tunay na mananampalataya ng Panginoon. Kaya naman po, isa sa mga concern ay itong chapter 11 na kung saan ay ang talagang magiliw nilang pagtanggap sa mga bagong aral na hindi naman itinuro at malayo sa katuruan po ng Panginoon sa kanila. So mapapansin po natin na sila ay inihalin tulad kay Eva na kung saan ay natukso ng isang ahas. Ito ang kinatatakot po ni Pablo, no? Dahil sa kanilang pagtanggap sa mga bagong turo. Dito din natin na makikita kung paano dapat pahalagahan ng mga taga-Corinto ang turo ni Pablo dahil lahat ng pagtitiis, hirap at pasakit ay kanya na pong naranasan. May pahayag lang ni Pablo ang mabuting balita mula sa ating Panginoong Hesus. No? So at sa mga karanasang ito ni Pablo ay lalong tumibay po ang pananampalataya niya para sundin at magpakalalim talaga sa salita ng Panginoon. Sa mga bagay na ito na kanya pong dinescribe ay yung kanyang sariling paghihirap isang katunayan lamang po na sapat na ang katuruan na itinuro ni Pablo sa mga taga-Corinto at hindi na nila kailangan tumanggap pa ng mga bagong katuruan po na magiliw pa sa kanilang paniniwala, no? Magliligaw sa kanilang paniniwala at baka mawala pa sila sa tamang doktrina. Hindi na po ito nalayo sa mga bagong issue po natin ngayon sa mga Facebook, mga ganon. Hindi po ba isang kinikilalang mabuting pastor, ngunit biglang naghayag ng kakaibang katuruan na alam yung taliwas naman talaga sa katuruan ayon sa Biblia. Kung sa mga baguhan pa lamang, kapag ang ganitong katuruan na taliwas naman sa Biblia, isang nakakabahala po na baka maligaw at tanggapin na lamang ang ganong katuruan, no? Ang tanong, paano po natin ito maiiwasan? Kapatid, walang iba kundi ang patuloy na pagbabasa ng Biblia, walang ibang katuruan kundi ang Biblia lamang. Kung tayo ay palagyan nagbabasa ng Biblia at ito ay ninanamnam po natin, hindi na ito maagaw po sa atin. Ang salita ng Diyos ay dadaloy na kumbaga sa ating dugo na hindi na ito mawawala sa atin. Anumang bagong katuruan po dahil tayo ay babad sa salita ng Diyos, hindi na ito maliligaw ni naman, no? Ang tanong, ang Biblia mo ba ay lagi mong binabasa? Tandaan natin na mas matalino sa atin ang kaaway. Kung hindi tayo magpapakatalino sa salita ng Diyos, baka matalo tayo. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain, no? So ang pagbabasa po ay isang kapaki-pakinabang sa atin bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Amen? Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.